Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang kontrobersyal na balita ang bumulaga sa publiko ngayong araw matapos lumabas ang mga ulat na nagkaisa sina Senator Amy at ang pangalawang pangulo na si Inday laban kay Pangulong Kuting. Ang naturang alitan sa loob ng administrasyon ay di umano'y nagtutulak sa dalawang mataas na opisyal na magtandem sa darating na 2028 presidential election. Ayon sa mapagkakatiwalaang sources, naging malalim na ang iringan sa pagitan ni Senator Amy at ang kanyang kapatid na si Pangulong Kuting, partikular sa mga isyong may kinalaman sa pamamahala at direksyon ng gobyerno. Samantala, si VP Inday ay matagal na ring napapabalitahang may sama ng loob kay Pangulong Kuting sa ilang mga opisyal o sa may ilang mga pulisi at desisyon ng administrasyon na taliwas sa kanyang mga prinsipyo. Sa isang panayam kay Senator Ivy, sinabi niya na may mga bagay na kailangan pag-usapan ng direkta at harapan. Hindi ito usapin ng pamilya, ito ay usapin ng bansa. Samantala, naglabas naman ng maikling pahayag si VP Inday na nagsasabing ang interes ng bayan ang dapat manaig sa lahat ng pagkakataon at handa akong magsilbi sa kahit anong paraan upang masigurado ito. Ang tambalang Amy at Inday ay tiyak na magbibigay ng bagong dinamiko sa darating na halalan, lalo pat ang kanilang pagsasama ay maaring magbigay daan sa isang mas malakas na oposisyon laban kay Pangulong Kuting. Maraming eksperto ang naniniwalang ang kombinasyon ng karisma at karanasan ni Senator Amy at ang popularidad ni VP Inday ay maaaring magdala ng malaking hamon sa sinumang kalaban nila sa 2028. Gayunpaman, hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag si Pangulong Kuting kaugnay sa mga usaping ito. Patuloy na pinagmamasdan ng publiko ang bawat galaw ng tatlong pangunahing personalidad na ito habang hunti-hunting umihinit ang politika sa bansa. Ang tanong ng marami ngayon, kung magpapatuloy ang iringan at tuluyan magtatandem sina Senator Amy at VP Sara, ano ang magiging kinabukasan ng Administrasyong Kuting at ng buong Pilipinas? Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe. Pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan ay maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Hindi ko na makabasa to, is a graduating who is a graduating multimedia arts and design student at the School of Design and the Arts here at iAcademy. While we understand the reason for your appeal letter, we must uphold academic policies crucial to maintaining integrity and fairness in our institution. So, ibig sabihin, ginawa nilang dahilan yung hindi pagtanggap sa aking pakiusap na pag-graduatein yung aking inanak. At ang sabi nila, yung decision nila na hindi pag-graduatein ay para daw mapanatili nila yung integrity at fairness at mataas na standard ng school. Kaya sabi niya, after a careful review, mali pang grammar na sumulat nito, after careful review. Dapat after a careful review. Ha? The college Deliberation Committee of iAcademy regrets to inform you that we cannot grant your appeal. Therefore, Ms. Bentiroso will not be allowed to graduate this academic year due to her failing grade in Motion 3. So, pangalan subject yung Motion 3. Okay. Allow us to share some details that led to this decision. Sabi ng iAcademy, faculties are required to submit the grades of graduating students not later than July 17, 2024. May isa na namang maling grammar dito. Ang faculty po, walang plural na may IES. Lahat ng mga teacher sa isang school, ang tawag ay faculty. Kaya mali pang grammar, faculties. Anong klaseng school to?
Faculty are required to submit. Dapat ganon. Faculty teachers, dapat faculty professors are required to submit. Okay, next, sinabi nila, Mr. Keith Deligero, yung professor niya na actual si Mr. Keith Deligero, the instructor of Motion 3, gave a final reminder to the students in the group chat on July 13 that all graduating students must submit all pending assessments or projects not later than July 14, 2024. See Annex 2A. So, yan ang sinasabi nila, no? So, Ms. Bentiroso submitted the remaining assessments on July 18. So, kung titignan mo, talagang late talaga, no? Kasi July 17, tapos ang gulo-gulo, may July 14, no? So, July 18, so late na siya sa one day. Tapos sinabi niya ng iAcademy, on July 18, 2024, Ms. Bentiroso communicated in the class group chat that she mistakenly thought that the deadline was July 25. Yan ang sabi. So, see Annex 2B. Later, she informed Mr. Deligero that she was sick and could not submit her assessments on time. At totoo naman nagkasakit siya eh. Merong medical certificate. Mr. Deligero advised her to submit a medical certificate validated by the school clinic. Na-submit, hindi na issue yan. Following this, our school physician, Dr. Josephine Bautista, endorsed her medical certificate recommending assistance for missed schoolwork and deadlines from July 16 to 2018 at 16 to 18. However, the dates were even beyond the final submission deadline of July 14. So, ginawa lang nga ng July 14 deadline. Akala ko July 17. So, sila mismo, una napansin ko rito, ano ba talagang deadline? Kuya? Kuya Kit, ano ba talagang deadline? July 14 o July 17? Dali lang. Huwag ka muna sumagot. Siksi lang man tinatanong ko. So, ngayon, itong sagot naman ngayon ni Gia. Sabi niya, sige, basahin mo nga. Ikaw. Hindi po. Kung ang deadline po ng final submission is on July 14, 2024. That was Sunday. So, ibig sabihin, hindi po pwede. Nagsisinungaling po ang iAcademy kung sasabihin July 14 ang deadline. Bakit? Kasi yung July 14, linggo, araw ng pagsimba. So, imposible. Nagsinungaling na sila ngayon. So, ngayon, sabi niya, iyan ang puntos niya una. So, pangalawang puntos niya ay nakalagay naman sa advice sa kanilang group, sa Neo group, no? Neo portal, Neo website. Anong website? Tama ba ko? Doon na nakikita ang lahat ng schedules ninyo. So, pwede mo pakita. Okay. Nakalagay po sa Neo schedules, July 25. So, alin ang susundin ng bata? July 17? July 14 na hindi naman inanunsyo? O July 25? Oh. Ito. Yung June po. Oh. July. Hindi ko alam kung nakikita ba. Tingnan natin kung nakikita. Oh. Hindi nakikita July. Anyway, ang pinakamaganda dyan is screenshot mo. So, ito pa lang, wala na itong school na ito. Huwag na kayo mag-enroll dyan. Nagsisinungaling. Mali-mali pang English. Oh, kaya nasabi ito ni July, basta ni Gia, ng inaanak ko, sabi niya, sorry, but I see you all have no common sense. So sabi niya, comment niya sa mga professor sa iAdvance, walang common sense. Hindi kayo nakaintindi ng nagkakasakit ang tao. Nagsimula ang sakit ko noong July 15, 2024. Then, kaya nagpa-check up po ako noong July 16. Again, I got sick of asthma, cough, and cold. Reasons why di po ako nakapagpasa that day of July 17, 2024. Okay? So, yan po ang sinasabi niya. Tapos, may iba pang rason na ginawa dito ng iAdvance. Sabi ng iAdvance, mga professors, on July 30 and July 31, Miss Gili Triviana, anong kwan mo? Profesora mo ba yun? Hindi. Hindi po. Hindi. So, anong prangko niya dyan sa iAcademy? Si Gili Triviana. Si Miss Gili po yung chairperson po. Chairperson ng subject? Yes. Ng department? Yes, buong MMA. Department ng MMA. Yes. Tapos, si Mr. Hector Calma. Sino naman yan? Hindi ko po sure, Prof.
Pero siya po ay katuwang ni Sir Keith. Pero hindi pinakilala sa inyo na Opo. profesor siya. Opo. Pero nagtataka na lang ka na bakit kasama siya sa pagbibigay ng Yes. grado, sa pagsasabi kung ilan ang Opo. grado mo. Yes. So sabi niya, faculty members of the School of Design and Arts explained to Miss Benteroso and her aunt the reasons why she will not graduate this academic year due to the failing mark in Motion 3. Despite being ill from July 16 to 18, she had ample time before this period to complete her assessments. Her assignment submission dates are as follows. Midterm given on April 25, due on June 6, submitted July 18. Tama yan. Yes. Have Annex 3A. So, assessment 2, ibig sabihin assignment number 2, given on April 25, given ang assignment. So, due on July 14, submitted ay July 18 din. Yan po yung So, pangalawa ay July 18 din sinabit. So, finals given on April 25, due on July 14, submitted July 18. So, madalit sabi, nakita nyo na pinalabas ko, magulo sila magbigay ng deadline July 14, Sunday, o July 17 ba na sinabi nung si Professor Kit, o July 25 kasi yun nakalagay sa website na niyo portal nila. Magulo. Yung school pa lang magulo. Huwag na kayo mag-enroll dyan. Okay. Ngayon, idiretso ko. Paano sinasabi nila ang professor mo ay si Kit Deligero? Siya po Di ba? Yes. Siya naka-assign. Yes, siya po yung Ngayon, magaling ba siya magturo o hindi? Hindi po. Bakit mo sabing hindi magaling magturo? Kasi papasok lang naman po siya. Tapos, Bubuksan niya po yung presentation niya. tapos, Yung turo niya po is on YouTube. so ibig sabihin, ang ginagawa itong si Keith Deligero na professor ko, no, ay ang style ng pagiging professor niya, imbis na siya yung nagle-lecture, buksan niya, bigyan niya assignment ito, panoorin niyo sa YouTube. Yes. Tama? Definitely. Sino? Siya ba yung sa YouTube na nakikita? Hindi. O hindi. May professor ba na gano'n? Bawal yun. Grabe naman tong iAdvance. Kaya din po, ABS-CBN din ang may-ari nito eh. Tsaka STI. kaya din po usually wala pong halos din pumapasok na estudyante. O kaya ngayon, kukunti na estudyante nila. So masyado kasi kayong hindi consistent sa inyo tsaka wala kayong standard. Bawal po yun. Dapat magaling ang professor nyo. Kagaya ko, dapat ang professor nyo. O iyan ay ilan lang sa atin na nakikita, no? Hindi ko na kailangan na i-discuss pa yung iba, no? Siguro. Pero iyan lang tapos ng usapin na. Ngayon, ang puntos ko lang dito, nung nag-appeal ako sa kanila, ay may sakit ang tao. Ang tanong, bakit kailangan 17? Fixed na ba yan? Hindi ba mababago yan? Kay kumo ang graduation ay August 10? Ni-schedule no? Kailangan ba na 17? Ayos na lahat? And ano din po, yung totoong last for the grades deliberation, it was July 22. Nung At sinabi saka, ko sa bakit ang grades deliberation July 22? Bakit hindi nila? 27. So, ito pong nangyari sa kanya. Tiningnan niya sa kanyang Neo portal din ba, no? Wala kang grado. Yes. Walang grado na nakalagay kung ilan ang grado niya. Matagal po. Nung matapos ako sumulat, na natanggap na nila, lagyan nila ng grado na 60. Anong klase? 4 ang assignment. Isa lang na submit. Ang 3 na submit July 18. Tapos ang deliberation na July 8, 22. Bakit? Bakit hindi nyo tinanggap? Gusto niya bang mangyari? Kikita kayo kasi kukunti ng estudyante nyo. Pilitin yung mga estudyante nyo mag-enroll ulit. Siyempre, mapilitan mag-enroll ulit kasi diyan na sila may school para makagraduate kagad. Racket yan. Racket. Ay, academy. Kumbaga, istapador na eskwelahan ito. Niwala ka? Ngayon, hindi ako naging professor po ako sa Philippine State College of Aeronautics. Nagturo ako ng mathematics at saka physics. Mabibigyan mo ng grado ang mga estudyante kung may exam ka. Kuha. Ngayon, ang pagbigay ng assignment ay hindi exam. Compliance. Ngayon, pag tumingin ka, kung hindi ka biased, paano mo mabibigyan ng grado ang lahat ng project?
So dahil sa isa lang po ang binigay niya, ang tinanggap niya na project, ang tatlo ay hindi na tinanggap, total, 1 day late lang naman, hindi na binigyan na siya ng 60 na grado. Ano ibig sabihin? Isang sa assessment, 60? Pangalawang assessment plus 60, di 120 grado mo. Hanggang 100 lang ang grado eh. Di dapat, ginaduhan niyo siya ng 25. Kasi divided by 4 ang 100, 25. Yung klaseng eskulan to. Bastusan na itong ginagawa ninyo, ay Academy Nexus pa. Nagkunwari pa kayo na magaling. Hindi pa nga po marunong. O, ang problema dito, di ba, sin-invest ka dahil hindi ka raw humingi ng tulong sa kay Gili Triviana sa kay Ana Fernandez. Pero ano ang nangyari? Ang totoo. Pakikwento mo. Yung Hinahanap mo sila? Sige. Yes. Then, Kinausap mo? opo. O ngayon, nung kinausap mo, ano sabi? Ano po? Kinausap mo si Gili Triviana, natulungan ka. Ano ang hiningi mong tulong kay Gili Triviana? Nakiusap po ako ulit. Na ano? Pwede po ba? Kung pwede po kasi valid naman po yung reason ko. O tapos, Then, anong pakiusap mo na graduhan ka? Opo. Pwede po. O anong sagot sa'yo? Sabi po sa akin, wala na daw po siyang magagawa sa din. Bakit wala siya magagawa sa din? Kasi mas mataas po yung din. Kasi mas mataas. Wala po siyang, opo. O sino yung din? Si Sir John Quincy. John Coyson. Anong ginawa mo? Kasi hindi siya din. Anong naisip mong gagawin? Ang nangyari po, pinakausap na lang niya po kay Sir Hector. So pinakausap ka kay Hector. Yes. Ano naman ang nangyari sa usapan niyo ng Hector na yon? Ganun rin po. Parang pinagpasahan lang nila. So pinasa ka, hindi ka rin binigyan ng solusyon. Yes. Ano naman ito si Miss Ana Fernandez? Si Miss Ana po yung causes po namin. And Ano ibig sabihin ng OSIS? ano po, Student Affairs and Services. Student Affairs and Services. Yes. So ngayon, walang nangyari, no? Wala rin po. So anyway, sabi mo may kampanya pang school na to that every voice, hindi voices every voice of the student of a student, dapat yan. Every voice of a student matters, student matters. Mali ang grammar, and to be heard, mali yan. Mali ang grammar. Anong classic school to? Mali ang grammar. Nako. Hindi to si Chick ni Popoy de Vera, Richard. So, yan lang po masasabi ko, no? So, sulat ako dito pagtapos ng live ko. At maling-mali po. So, ngayon, ang problema ko nito, petsa 7, 8 na ngayon, ang graduation is 10. Makakahabol pa kaya kami? Anong gagawin namin dito? Ibig sabihin nito ay mag-enroll ka na lang ulit. Gagastos si mama mo ng 38,000 na naman. Opo, yun po yung suggestion. Yan ang gusto nila. Yes. Kikita naman sila, racket na rin school na to. Huwag niya kayo mapa-enroll ng mga anak niyo dyan. Ngayon, ang gagawin lang natin dito, base sa karanasan ko, na sa isang abogado, siyempre dati akong abogado, ay magsasampa tayo ng tinatawag na restraining order, temporary restraining order doon sa Makati Regional Trial Court na utusan sila na i-consider ang grado mo. Tama? Ganun lang. I-consider ang mga assessments mo. What delete lang naman eh. Tapos 38,000 na naman. Di ba nila alam kung gaano naghirap ang mga parents sa paghanap ng pera? Sobra-sobra naman ito. So anyway, ganun lang gagawin natin, ha? So mamaya, mag-diretso tayo kasi ang aking topic pa na bibuduin ay yung topic patungkol sa kay Karamat. General Karamat. So makinig ka lang dyan ka lang sa tabi ko. So anyway, dito tayo ngayon kay Karamat, ha? So si Karamat, ipakita ko ang kanyang mukha. Si Karamat po, ang ating tatalakayin sa kanya ay siya po ang isa sa pinakamaraming kinita bilang pulis sa panahon ng war on drugs at sa panahon ng pogo ni Alice Go. At siya po ang dahilan, ang nag-utos na tatanggalin
yung mga kernel na pagkatapos na mag-successful ang operation ay tinanggal sa trabaho. O, tingnan yung mukha niya, no? Mapagkatiwalaan ba yung mukha na yan? O. Tatakbo po siya na congressman ngayon, 2022, sa 3rd District ng Pangasinan. Alright. Taga-Mapandan pata siya eh. Ang asawa niya, nanalong pagka-mayor noong 2022. Maraming pera. 2022, napakaraming pera. Saan ginawa? Eh di walang ibang source kundi si Pogo, si Alice Go. So ngayon, tatakbo siya. Marami na siyang naipong pera. Tatakbong congressman. So ngayon, 3rd District. Tinitingnan ko sino makakalaban niya. Alam mo sino makalaban niya? Yung anak ni Baby Arenas. Na si Rachel Arenas. Oh. Ngayon, maisa pang pulis. Ang mga pulis talaga, usually, pasensya sa mga pulis, lahing pulis. Bakit kayo kapag nagretiro kayo ng mga general? Ba't ang dami niyong pera? Itong isa naman, si Leopoldo Batawil, na 3-term mayor ng Lingayen, ay tatakbo na rin congressman. Marami na rin pera. Doon naman siya sa 1st District ng Pangasinan. Ay, mga kamag-anak ko dyan sa Pangasinan, niloloko lang ng kanilang mga politiko. At ang pulis, naging politiko na rin. So, yan lang po. Saan ba nanggaling yung pera mo, Mr. Karamat? Ang mayor, ang asawa niya na mayor ay namatay sa stroke. O ano yung karma ba yan? Kasi ginastos niya pagtakbo ng sa pagka-mayor ay tinalo niyo pa yung incumbent mayor. Grabe. So, ganun po. So, ang tandaan ninyo, si Karamat po, noong kasagsagan ng war on drugs, siya po ay colonel or provincial director ng Bulacan Police Provincial Office. At doon sa Bulacan Police Provincial Office, nung siya ang tinatawag na provincial director, kada araw na mga adik kuno ay 8 ang patay. Sa record po ng Philippine National Police, sa Bulacan po ang pinakamaraming patay. Kaya po, isa po yun ang dahilan kung bakit nagiging person of interest siya ng International Criminal Court. Kasama si Bato de la Rosa, kasama si Oscar Albayalde, kasama si Edelberto Leonardo, kasama si Elizar Mata. Yun yung mga general. Si Leonardo naman, yan tagabigay ng 30,000 sa bawat pulis na makapatay ng tao. Yan po ang sistema nila ni Duterte. So ngayon, ano ngayon ang mangyayari? O Karamat, ano ba yan? Nakakahiya na yung ginagawa mo. Maati mo ba yan? Iyan ang pamana mo sa mga anak mo? Yung pangalan na dungis. Tapos matandaan mo to si Karamat. Siya po ang inassign, ang itinalaga na mag-imbestiga noong 6.7 billion na shabu na natagpuan na halos 1 tonelada, 990 kilograms. Doon sa WPD Lending Building, doon sa Tondo. Natandaan pa ninyo si Rodolfo Mayo na pulis na nahuli? Marami sila doon, pati yung si General Azurin. Nagkakaroon problema pa ron na damay pa siya. Yun pala si Karamat pala. Number 1 Siyempre,